Ang ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol sa wedding flowers. Usually po, ito hindi mawawala sa kasal. Napakagandang tingnan, lalo na kung napakaganda ng pagkakalagay ng mga bulaklak, pagkakaayos ng mga bulaklak. Ano-ano po bang areas ang kailangan na may bulaklak sa kasal? Unahin na natin ang church flowers dahil dito po nagsisimula ang ceremony. Ito po yung bonggang-bonggang pinapaganda nila ng husto. Maaring simple pero punong-puno naman din ng bulaklak. Maaari naman pong magarbo. Ito po ay garden, katulad ng mga garden designs. So, pwede po itong akala mo na sa loob ka ng church pero garden po ang style ng setup. So, ayan, unang-una po ang church. Pangalawa, syempre, yung reception po kung saan nagkakaroon ng program. Pero syempre, ang may attraction pa rin ng mga flowers sa harap, yung mostly sa stage or sa couple's table. And then, mga flowers na nilalagay sa bawat mesa, like presidential table and guest tables. Usually, ang buffet table, meron din po mga flowers. Sa entrance, meron din po mga flowers. So, talagang hindi mawawala ang bulaklak during the wedding. Okay, wag lang din natin kalimutan na isa po sa ginagamit ng couple, which is the bridal car, ay nilalagyan din po ng bulaklak. Sino-sino po ang pwedeng gumamit ng bulaklak? Ito po ang couple, ninong at ninang, or the witnesses, or the principal sponsors, and of course, lahat ng abay mula adult hanggang kids. So, ayan po ang mga iba't ibang nilalagyan ng bulaklak or pinagagamitan ng bulaklak sa kasal. I hope nakatulong sa mga ikakasal pala.